true story ni John Blanchard and Hollis Maynell. Okay? Sa dihang si John Blanchard nag-ato sa Florida Library, nakita niya sa tumoy sa libro ang pangalan ni Hollis Maynell. Okay? Pagkakita niya dito, nakasulat sa lapis, murag interesting kay siya nga morning original nga tag-iya sa libro. Ganun naabot man niya sa library. So yang gitanaw-tanaw dito na ay complete address, New York. So yang wa pa may gadget atong panahon na iyang ipadalhan, yung ipilaylay ang kaugalingon, I am Lieutenant John Blanchard, no? So they communicate, sige sila padadaig sulat, no? Sulat-sulat pa man tong panahon na. And niabot ang time ningon si Blanchard, Blanchard requested a photograph but Maynell refused. No? Pwede ko mangayog picture, no? Pero ingon si Maynell, dili ko. If you truly care, ingon siya, no matter unsay akong dagway. Ayaw pagunahuna kung unsay akong dagway, kung tinuod jud kang nagtagad. So nagkalami ang ilahang padadanay og mail, no? Sulat-sulat. After 13 months nga love story, no? Nagkahigugmaanay sila. After 13 months sa ilang communication, nagkataon nga ang ilang barko mudunggo sa New York. Okay, so si Blanchard is in love to the person na wa pa niya nakit-i. Okay, so ang nahitabo, ang word ni Maynell, mo niyang nakasulat siyang letter, you'll recognize me by the red rose I'll be wearing on my lapel. Okay? Kanang lapel di ay, kana din ang murag coat sa babae nga, dako kayo diri, murag kwilyo ba, o sa lalaki pa na kwilyo. Yun siya, magkita ta, mailhani mo, nga ako si Maynell, kung naay red rose akong lapel. So, alas 7 sa gabi, niabot sa Grand Central Station, New York, looking for a girl whose heart he loved, but whose face he'd never seen. May love kahatana, no? Kanang expectation versus reality. No? Kanang pagtagbo ni mo ba nga expectation ni mo, coke in bottle ang iyang body build niya, pag abot day coke in can, basig mulikay ka ba? No? Magtagbo-tagbo mo ba? Chik, 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 chik. Ya, pagkakitaan ni mo naka-green, wa ka ganahin. Di ka murag, sorry ka, ayo, wako ka time. Ang una niyang nakita, usa ka gwapang babae nga naka-green. Pagtagbo nato, ingon siya, naay red rose. Ang unang nakita niyang babae nga naka-green, perting gwapaha. Blue eyes, curly hair, yeah, beautiful young lady. Pagtagbo nila mga higala kay giingnan raman siya, agi lang ko sir, agoy, walay red rose sa iyang dughan. Ang iyang ka-excitement na palong. Ang problema kay likod atong babae, usa ka idaran. Usa ka idaran nga naay red rose sa iyang dugan. Nag-atubang siya karon mangigala og expectation versus reality. Halaka, nag-away ang iyang kalibutan kung magpaila-ila ba siya dili. So si Blanchard is facing either an opportunity or a trap. Magpaila-ila ba ka siya og dili? Pero according sa story,
naay gamayng frustration sa iyang heart, but para sa iya gyapong duulon. Okay, muna ang word. Okay, muna ang word ni Blanchard. Pagtagbo nila, ingon siya, I am Lieutenant John Blanchard. Ano na siya? Salute ba yun siya? Ingon siya, and you must be Mrs. or Miss Maynell. I'm so glad you could meet me here. May I take you to a dinner? Okay, muna kidiya. May I take you to a dinner? Pwede ba nga dadunta ka sa restaurant mga unta? Unsay tubag sa babaeng idaran? Morning tubag sa babaeng, I don't know what this is about, son. Okay? But the young lady in a green suit who just went by begged me to wear this rose on my coat. She said that if you were to ask me for a dinner, mo to'y kid ito. Kung wa niya ka gi-invite, no? She said, kung muhangyo gani ka nga mga unta, mo niyang gingon, naa na siya naghulat dito sa restaurant. So, this is the story or love story of John Blanchard and Hollis Maynell. Now, ang subject nga itong isgutan karon ng higala is trials and testing. Si Blanchard ng higala nakaatubang og testing. That testing could be an opportunity or it could be a trap nga di niya ma-reach iyang destiny. Okay? Kung kani si Maynell manghigala, nangitagtaw nga iyang saligan, kaubanon sa tibok niyang kinabuhi, iyang mahimong kaalalay sa tibok niyang pagpanginabuhi nining kalibutana, naniguro og iyag yung sulayan. Kay kung ning balibad si Blanchard, nahimong trap sa iyang destiny kung ning balibad siya. So nagpili siya that this could be an opportunity. But because Blanchard passed the test, nakapasar siya sa test, si Blanchard manghigala nagkaroog kanang ingon nilag happy ending sa iyang love life. Hallelujah. So atong isgutan ni nang hinaot ko nga ang Dios mamulong sa tuwa karon. Let's pray. Father, in the name of Jesus Christ, among establish imong presensya nining dapita. Tuguti ang mga tao nga nasa kasakitan, nasa kahiubos, nasa pinakaubos sa ilang kinabuhi, Ginoong Dios. Makita ang imong katuyuan karong oras. Bless the power of your words in Jesus' name. Amen. Kusog na palakpak para sa Ginoo. Hallelujah. Now, unahon taning Santiago 1:2 ug 4. Bisaya kayo ni, binasaya gid ta, no? Hallelujah. Bungano na tugbasa, Santiago 1:2 ug 4, ready begin. Mga kaigsuunan ko kang Kristo. Hinayman, pwede pa kusgan? Mga kaigsuunan ko kang Kristo. Pag malipayon kamo, kung moabot kaninyo ang nagkalain-lain nga mga pagsulay, kay nasayod kamo nga ang mga pagsulay nga inyong nagtuo na mamunga kinig pagkamainantuson. Busa, antusan ninyo ang tanan nga kalisdanan aron mahimo kamong matarong hingpit ug walay ikasaway diha kaninyo. Grabe, no? Ang challenge sa Word of God sa tuwa, pagmalipayon kamo. Okay? Inay mo katapad, paglipay. Ay, sa unaan ang imong kalisdanan di aron. Unsay imong sudad unya, bulad, ingna, paglipay. Amen. Rejoice! Hallelujah! Basahon pa na ito. 1 Peter chapter 1 verse 6 and 7. Ready, begin. Tungod ni ini, paglipay kamo, bisan may abot karon nga nagkalain-lain nga mga pagsulay. Kay kini nga mga pagsulay lumalabay lang o kinahanglan nga masinati ninyo. Kinahanglan. Okay? Testing and trials is a must. Ina imong katapad pagsulay.
Mga asawa, ina imong bana, pagsulay. Mga asawa, ina imong bana, pagsulay ka. Pag nailalaki manguyab sa babae niya, ang dagway sa lalaki subidahon, mingon na ining babae, pagsulay. Pero kung gwapo gani niya undeliver, temptasyon. Pinod, kung subidahon na, mahimo nang pagsulay sa imong life. Pagsulay kung unsaon nimo pag-respond. Mura mo kag dili bakilid. Hallelujah. Ang pulong sa Ginoo naga-challenge sa tuwa nga ang pagsulay adunay purpose. Nagaingon diri pagka mainantuson kanang mga init ug ulo, daghan kay nagpagsulay. Sorry lang ha. Except sa taas-taas ang sugar, no? Ang pagsulay magdala sa tuag pagka mainantuson. Ang pagsulay manghigala matud pa ni Pedro, lumalabay lang. Ang pagsulay manghigala gikinahanglan. Matag produkto before ni mo gawas sa manufacturer, kinahanglan sulayan. Okay? Itanaw na kong speaker diri, gi-display gyud kay og China na di na ibutang diri ba? Dito na skilid. Pero kay Yamaha man. But pasabot manghigala kani nga product before ni gibutang diri ni agi ni daghang pagsulay. Kay nga naman, kung pangit ni siya tingog, maulawan ang manufacturer. Nakatatak ang pangalan sa naghimo nining maong product. Kita ninyo nang sure. Abi na kung naiitom nga libangbang diyan ning pilit. Unsa na, pastor? Kay ang sure naghatag og signal diri sa surroundings para nining microphone. Nakatatak ang iyang product. Ang aircon, Coppel. Dili pwede mo gawas ang product nga wala ang iyahang pangalan. The name of God is at stake sa imong life. 1 Timothy 2:19, tanan nga nagtawag sa pangalan sa Ginoo, iyahana kay iyang pangalan is at stake. Dili pwede mo gamit ang Ginoo og tao nga dili mo agi pagsulay. Sulayan gitang tanan. Mga bana, ina imong asawa, pagsulay ka. Tanan nga sinati sa tong kinabuhi ug tanang mga tao sa pulong sa Ginoo ni agig pagsulay. Iwan na atong key verse sa 1 Peter chapter 1 verse 7. Dungan ta, ready, begin. Aron masulayan ang inyong pagtuo sama sa bulawan nga gisulayan sa kalayo, aron masayron kung tinuod o dili, apan mas mahinungdanon ang atong pagtuo kaysa bulawan nga mawala lang. Busa, kung magpamatud-an nga ang inyong pagtuo tinuod gayud, daygo niya kamo og pasidunggan sa adlaw nga si Jesus muabot. Hallelujah. Ingon ang pulong sa Ginoo, kung mapamatud-an. Okay? If proven true. Okay? Kung mapamatud-an ang inyong pagtuo nga tinuod gayud. Si Blanchard manghigala napamatud-an nga ang iyang paghigugma nga tinuod gayud. Wa siya namili. Okay? Ang uban manghigala, pag guwapa gani magpaload, kuwaon na yung number. No? Kay sigurado siya kinsa iyang katsad. Okay? Pero ang uban manghigala, susama sa tong story, wa sa kabaloon sa dagway. Pero napamatud-an kung tinuod bagayod. Atong lantawon una, God will test you before He can use you. Sulayan usa sa Ginoo before kagamiton. Okay? God loves anyone, but He cannot trust anyone.
Okay? Sundo na to. God loves anyone, but He cannot trust anyone. Kaya ang trust, manghigala, ginasulayan usa sa Dios. Pinod gihigugma tatanan sa Ginoo, pero dili tanan manghigala masaligan sa Ginoo. Sa Matthew 25, 1 talent, 2 talents, 5 talents, gisulayan sila sa Ginoo. Ug nakita nato manghigala, 2 na doble, 5 na doble. 2 man or 5 or 100, isa lang ang tubag sa Ginoo, well done. Tungod sa word pagsulay, the issue is, ang uban sa tuadri dagkog income, ang uban gagmay income, ang uban gamay trabaho, ang uban dakog trabaho, ang uban may kinabuhi, di may kinabuhi, but pasabot nagkalain-laing matang sa kinabuhi atong ginatubang kada adlaw, pero matag usa ni ana na ay mga pagsulay. Ang say word sa Ginoo, the secret of the kingdom, kay masaligan ka man sa gagmayng butang, piyalan ko ikaw sa dagkong butang. So dili tanan pwedeng saligan sa Dios, pero tanan gihigugma sa Dios. God will test you before He can use you. Hallelujah. Everything in our life is a reward or a test. Okay? So salamat sa Ginoo. Kay ang character can only be developed and revealed by test. No? Ang atong character ma-develop lang by testing. Okay? Ang atong character mo-reveal, mo-gawas by testing. Pwede man patyon sa Ginoo si Saul. Imagine mo na si David gipili sa Ginoo. Pag bit-bit ni Samuel sa yang oil, iyanang ibubo unta to kay Eliab. Ingon ang Ginoo, di na mao. Kay Abinadab, ingon pud ang Ginoo, di na mao. Kay Eliab, di na mao. Mga warrior to, mga dagkog lawas. Pero pagpili niya sa magbalantay sa karnero, unsa may naa didto nga pinili naman tato sa Ginoo. Pero niabot ang time sa dihang si Haring Saul ning bangkaw sa iya kaduha. Isa lang ang purpose ni Saul sa life ni David. Promotion. Hallelujah. Nakita sa Ginoo manghigala, kung pinili sa Ginoo si David, pwede man niyang patyon si Saul. Kay gi-appoint na siya nga hari, pero gisulayan si David. Kay kung wala si Saul, wala na reveal ang true character. Wa ning gawas, wa ni expose ang true character ni David. Gigamit sa Ginoo ang weakness ni Saul para ma-reveal ang iyang true character. May mga tao nga di na to ganahan sa tong life. Nga di ta mo tagad. Likay-likaya na to. It could be a test or it could be a reward. May mga tao manghigalang wa na to ginatinggan diri karon. Abi ninyo, wala lang na sa Ginoo, basin test na sa imong life. Nganong ang Ginoo nagpadala pa man kay Saul nga appointed naman unta siya. Basin mauna ang mga giants sa ato ang life. Maglisod tag forgive. Maglisod tag atubang mahigala panahon sa mga tao nga gipadala sa Ginoo sa ato ang life. Kung walay pressure, dili mo reveal ang ato ang true color. Kung walay linog, di ma-discover ang strength sa imuhang balay. Kung walay calamity, dili mailhan ang strength ug ang depth sa imuhang foundation. In Bible times, kung imong sabton ang mga Bible stories, ang size sa ilang problem is a sure indication sa dako nila nga future. Hangtod nga walay pressure, di gyud ma-reveal kung kinsa ka. Hallelujah. Napapatariha. Genesis chapter 2 verse 15 hangtod sa 17. Si Adan gitistingan pod sa Ginoo. Unsa ingon sa Ginoo? And the Lord God commanded the man, you are free to eat from any tree of the garden, but you must not eat one of the tree of knowledge of good and evil. Ang tanan libre kang mukaon. Pero Adan, hangyo ko, may isa, ayaw naghilabti.
gitistingan si Adan. Bisan si Adan gitistingan sa Dios. Sad to hear, pakya si Adan. Wa siya kapasar niini nga test. Usahay manghigala. Ang tibuok 900 ingon ang Ginoo, imuha na. Pero ang 1,000 ayaw hilabti kay ako ana. Usahay manghigala, ang tibuok 900,000 imuha na. Pero ang 100,000 ako ana. Ang tibuok si Bana, unong kadlaw imuha na. Pero ang isa kadlaw ako ana. Daghang mga panahon manghigala nga ginatistingan ta sa Dios. Dili ta kontento anang unong kadlaw gihatag sa Ginoo nya gipangayo niyang isa. Late pagyud ta. Matulog pagyud ta. Isa na lang unta ato, daginuton pagyud nato. No? Ang Sunday could be a test sa imuhang life. Hallelujah. Ang atong mga income manghigala sa mga gagmayng butang kung dili ta mapialan sa Ginoo, then unsaon man sa tuwa pagsalig sa mga dagkong butang. Genesis chapter 22, makita usab nato diri nga si Abraham gisulayan. Dungano natugbasa, ready begin. Unya gisulayan sa Dios si Abraham. Gitawag niya si Abraham, mituwag siya unsa man. Unya mingon siya, dad-a ang imong bugtong og pinalanggang anak nga si Isaac. Og mangadto kamo sa yuta sa Moraya tunga sa bukid nga akong itudlo kanimo, og ihalad mo siya kanako ingon nga halad nga sinunog. Imagine, wala na ngayo ang Ginoo og salin, wala na ngayo ang Ginoo manghigalang wa gamita. Ang gipangayo sa Ginoo pinalangga, bugtong, wa nay lain. That is a test. Muna gingon sa Ginoo, gisulayan sa Dios si Abraham. Sayon raman tatistingan anang wa na to gamita. Pinala ko pangyon imong sapatos nga daan na. Sige. No? Kay wa naman gamita. No? Pero kung sulayan ka kag ganalagi kog Nike nga brand, mahala po dana ay. No? So manghigala ang gipangayo sa Dios kang Abraham is dear to his heart. Special. Okay? So, imagine, kung gusto sa Ginoo nga himuon siyang father of faith, sulayan ang iyang pagka-father. Diba? Himuon siyang father of faith. Kamalibatan nga ang faith nagsugod kay Abraham. Before Abraham, walay faith. Kay ang faith, mong ginang gitawag father of faith, faith begins kay Abraham. Before sa himuong father, kinahanglan na iyang pagka-father, sulayan. Gusto ba tang padatuon sa Ginoo? Gusto tang panalanginan sa Ginoo? Ang imong pagkadato nga gipangandoy kinahanglan sulayan. Nakoy attender sa Dipolog, always ginako na siya talk of the town. It's because na witness nako iyang life for 15 years. Ang iyang balay layo sa church. Ang iyang balay payag. Ang iyang balay tapat sa basurahan. For 15 years na witness nako ang iyang life. That is why every time I preach, ma-mention nako ang iya mangigalang testing sa life. Musakay silang basurahan, manghits para lang ang isa ka adlaw nga gipangayo sa Ginoo iyang mahatag. In fact, bisan Wednesday na siya. Imagine mo na, usa ka ordinaryo nga babae, usa ka inahan nga ordinaryo, pero makita nimo manghigala ang ilang commitment and faithfulness for years. Kaya nga naman, after 15 years nga gisulayan siya sa Dios. Take note, gisulayan siya sa Dios. Sa tanang kawadon, sa tanang kapaitan, sa nipa og payag nga balay, sa ilang commitment, sa ilang mga sacrifices every time mag-revival, sa ilang kalisod, mutunol pagyud sa muag mga ginagmayng kinumot diya sa kamot. Manghigala, for 15 years, proven and tested that she truly loved the Lord. Karon yung sakyanan, Fortuner. Dako na kayo ang balay na nasidaghang mga truck sa mga trabahante. Why is that? Kay gusto kang pialan sa Ginoo sa mga dagkong butang, karon pa lang daan sa imong income nga 500 ayo nakuha ang para sa Ginoo.
dili pwede manghigala nga hatag ka sa offering basket, sukli lang sa pedicab. Kinahanglan karon pa lang daan, makita na. Karon pa lang daan, pagdawat mo sa sweldo, short na kas kurente sa tubig, it could be a test. Nganong sige kag ka-short, basin ginahulat sa Ginoo ang imong right heart to respond. Palakpakan sa natutong buhi nga Dios. Hallelujah. Si Job gisulayan pud sa Dios. Daghang kaayong mga tao sa Bible gisulayan sa Ginoo, di na nako masulti tanan. Pero si Job sa klaseng kalisdanan, grabe. Og si Pastor Tony pa, mura punig si Job, daghan na daw kay hiwa yang lawas, no? Abridere. Pastor Tony pa, puno nagtahi yang lawas. Pero natay modern nga Job. Hangtod karon nagpabilin. Ingon si Job ang higala. Unsa ingon sa Ginoo? Nakamatikod ka ba sa akong alagad nga si Job? Imagine, si Satanas nagsuri-suroy, but pasabot. Halos tanan iyahan na. Kung imong sabton ang response sa Ginoo, wala na, ako ng kalibutan. Klaro kayo. Kanang mga nanimba diha, pag uli ana, magsigir nag-text. Amo ni ingon ni Satanas. Kung sa ingon sa Ginoo, wa ba kakakita anong nakaputi diha sa kanto? Oh? Di ba lami kayo bation nga ang Ginoo mo recommend sa imo, ha? Ingon na Ginoo, oops, ayo tanan na. No, ayo po tanan. Tanaw na si Job. Unsa ingon sa yawa? Ingon siya, gitahod ka lang niya tungod kay gipanalanginan mo man siya. Pero sa ingon sa Ginoo, ingon ni Satanas, pero kuha yang panalangin, kulang na lang ni Ginoo bisan pagkuhaon na nimo sa ako gina mga lagad. Because there are times mga lagad ta sa Ginoo sa mga maayo lang nga panahon. Do you think kaming mga pastor, wa mi agig mga kapaitan kasakitan? No? Si Pastor Jong nagtindog diri, pero matod pa, puno nagbangkaw ang likod ana. Nagutong-utong lang na. No? Tested by time. Hallelujah. Kung sa ingon ni Satanas, verse 11, apan kuha gani ang tanan nga naa kaniya, o sigurado gayon nga tungluhon kaniya. Kabalo sa story na matay ang 7 kabuk anak, nahurot ang properties. Gi-advisean pag yun siya atong mga bright nga mga faithful niya nga mga leaders. Job, basi nakikitaguan sa ladi ha. No? Tayo ning usahin ng mga spiritual kita ba? Ang unang ninananan na mo nakikitaguan sa lagod. It could be a test. Kung sa may nahitabo sa imong life karon, basin test na, you will fail the opportunity. Everything nga nahitabo sa imong life karon, basin, it's an opportunity. Basin opportunity na, or it could be a trap. Kung sa man ang word nga trap, nga di nimo ma-reach ang imong destiny. Hallelujah. So si Job gisulayan sa Dios. Daghan pa kayo mga tao sa Bible. Si Joseph gisulayan sa Dios. Mga great men sa Bible gisulayan sa Dios. Your trials can be an opportunity or a trap. Basin manghigala ang nahitabo sa imong life karon, opportunity or a trap. Katong pandemic, nay nasipyat og sulod sa akong account 270,000. Opportunity or a test? Akong asawa wa kay hibalo. Na ako'y 270,000 sa akong account. Ang nagbayad taga Singapore, di gyud mauli no. Perting lamian ang kinabuhian ni tago-tago lagi nako dito. Pero what if this is a test? Sultian to mong higala kung ako'y mo rate, wala gyud sa akong heart nga gamiton to. Nangita lang kong opportunity unsaon ako pag-uli nga dili umon sa taga Manila nga manager kay basig ilang kuhaon. And finally nakuha na ko ang number, ang account sa company, giuli nako sa company. Thank God nakapasar ko sa test. Palakpakan na to ang Ginoo. Hallelujah. Ang aban sa tuwa ng hulam lagbakos wa kauli. Ko nang muram og medyas wa kauli. Ambot ka basig underwear pud ni wa giuli.
Nang hulam kalag 500, gikalimtan-limtan lang, you fail the test. Nang hulam lang kag 200, abi nimo, dato bitaw to, dili na mong issue. Masaligan ka ba sa mga gagmayng butang? Tanaw na to ni si Joseph. Sa Psalms chapter 105 verse 19, ingon dito, do not touch my chosen people or do not hurt my prophets. Kaya wag introduction sa Ginoo. Si Joseph ramantang gisgutat, pero napil man diring mga alagad sa Ginoo. Ingon siya, he called for a famine in the land of Canaan, cutting off its food supply. Then he sent someone to Egypt ahead of them, Joseph, who was sold as a slave, and bruised his feet with fetters and placed him neck on the iron collar until the time came to fulfill his dreams. The Lord tested Joseph's character. Gitistingan ang karakter ni Joseph. Kabalo man ta sa story ni Joseph. Grabe nga story. Kung ikaw ato makaingon jud kag murag wa may Ginoo. Okay? Gina-interpret niya ang dream sa uban into reality, pero ang iyang sariling dream wa nahitabo. Kabalo ba ta na? Iyang gipangingnan niya mga igsoon nga ang mga humay ng yukbo nasuko sa iyaha kay siya daw tumuyo. Kami mga igsoon muyukbo sa imo. Siya mismo naka-interpret sa sarili niyang dreams, pero ang iyang dreams mismo wala nahimong reality. Pero katong kauban niya sa prisuhan, tanan niyang gi-interpret accurate. It's because ang pulong sa Ginoo nagaingon, the Lord tested Joseph's character. Unsa ni hitabo kay Joseph? Mao ni, ang Ginoo nagpadalag kag gutom. Usahay kaning abi natong daghan tag utang, daghan tag problema, putlonan na natag kuryente og tubig. Do you think nahitabo lang na accidentally? I doubt. God is testing you. Okay? Ingon diri, gihurot niya kuha ang tanan nilang kuhaanan og pagkaon. Imagine, wa nay makaon. Gipauna niya daan si Joseph, si Jose. Gibaligya ingon nga ulipon, gikadinahan ang iyang mga tiil, gibutangan og puthaw ang iyang liog, hangtod nga matuman ang iyang gitagna. According sa mga pagtuon, from the pit, gikan sa balon, hangtod dito sa throne, gikwinta nila a total of 17 years. 1 year ka palang gani, gayaw-yaw ka na. Joseph was faithful for 17 years. Ang Biblia nagaingon, natuman pagpamatuod nga matarong siya. Proven true. Ingon ang pulong sa Ginoo sa verse 20, ang complete fulfillment. Ingon dito, gibuhian siya sa hari sa Ehipto, kay gipriso man siya, nga mangulo sa daghang katawhan, o gihimo siya nga tigdumala sa palasyo o sa tanang kabtangan niini. Ah, kagrabe. Usahay ang atong kinabuhi ilisod sabton. Mamatyan ta, kalisdanan, grabe nga kalisdanan. Pagbalik na mo gikan sa dipulog, pagkang kay mga calamity niabot sa among life. Niabot na ang point nga murag nakaingon mig mo padayon pabami og dili, and yet among giatubang ang mga giants sa among life. Kaning ako ang pagtindog sa inyong atubangan karon. It's a choice. I have to pass the test. Hallelujah. Nganong inana man? Because God will test you to reveal our heart. Nahigugma ba ta sa Dios? Are you sure? Walay usa diri nga pangutanon nako nga maingon wala ko nahigugma sa Dios. Nahigugma ba ta sa Dios? But your love must be tested. So God will test you to reveal our heart. Kung muskwila ka manghigala, kada katapusan sa simana na gitawag test. Kay kanang test, i-prove kung ang tanang gi-lecture ni ma'am from Monday to Friday nasabtan ba nimo.
Kay kung dili ka kapasar sa test, dili ka prepare sa imong next level. Di ka ka-prepare sa higher promotion. Dili ka maabot og grade 2 kung sa grade 1 di ka kabasa. Kung pag-abot og grade 2, di ka kapasar sa imong mathematics, di ka kalabang sa grade 3. Muna na gitawag weekly test, na quarterly test, hangtod na final exam. Kung di ka kapasar sa final exam, isa lang ang meaning, ang tanang gisgutan sa tibuok bulan, wa ka kasabot. Balik ka sa grade 2. Hangtod maabot kag college, hangtod manghigala, mag-abot ka sa board exam. Akong anak mo sa Manila karon nag-board exam. Kaya nga naman, kinahanglan mo pasa siya sa test. So muna manghigala, each level sa to ang life is a demonstration to reveal our heart. The devil cannot read your heart, but he can interpret your action. May baloan niya unsay naa sa imong heart, pinaagi sa imong action. Because your heart determines where your heart belongs. So ang atong love sa Ginoo kinahanglan testingan. Kung nagwali si Pastor Dre, nagwali gikan sa pulong sa Dios, imo ba nang i-apply sunod semana? Kung dili nan maunang sige kag kabak subject. Daghan sa toang mga Kristohanon manghigala, hangtod karon manghigala, wa pa kapasar. Okay? Deuteronomy chapter 8 verse 2. Basahon na tugdungan. Okay? Magsugod ta sa verse 2. Okay, ready begin. Hinumdumin ninyo kung giunsa kamo paggiya sa Ginoo nga inyong Dios sa inyong paglakaw sa kaminawan sulod sa 40 ka tuig. Hinay inyong tingog. Padayon ta. Gihimo niya kini sa pagtudlo kaninyo, sa pagpaubos ug sa pagsulay kaninyo aron mahibaluan kung unsa gayud ang sulod sa inyong kasing-kasing. Klaro ba tong gibasa? Nakakita ang Ginoo sa sulod sa inyong kasing-kasing. Ina imong katapad, ready begin, nakakita ang Ginoo sa sulod sa imong kasing-kasing. Siguraduhan ninyo na. Unsay gingon diri? Gihimo niya kini aron tudluan ta unsaon pagpaubos. Paggarbuso ka, ipaubos ka sa Ginoo. Munang mas maayo pang magpaubos ka ng daan. Kay kung di ka magpaubos, Ginoo may magdala sa imo sa ubos. Ayaw hulata nga dadon ka sa Ginoo sa ubos. Kay kabalo ang Ginoo nga ang lig-on na agyod sa ubos. Ingon diri sa verse 3, giunsa man pagpaubos sa Ginoo? Dungan ta, ready begin. Gipaubos niya kamo og gipagutman. Ina imong katapat, gipagutman. Gigutom na ba mo? Inay mong wala, gipagutman. Kabalo ko dagan sa tuwa diri karon financially nag-struggle. Gamay sweldo, pero halos tanang gagmay sweldo nga gi-promote sa Ginoo nasaligan sa mga gagmay butang. Lahi ba ang timbangan sa Ginoo? Di pareha ba sa timbangan sa tao? Okay? So ingon diri, gihimo kini sa Ginoo aron pagtudlo kaninyo nga dili lang pagkaon kita mabuhi kung dili pinagipod sa pulong sa Dios. Pagkamayo sa tong Ginoo. Inaim katapad maayo gyud ang Ginoo. Muna manghigala kung naglisod ka karon. Nagproblema ka sa imong anak, nagproblema ka sa imong bana, ug problema pud ka sa imong asawa. Kung unsa man ang nahitabo sa imong kinabuhi karon, ang tawag na to ana pagsulay. Ina imong katapad, pagsulay ka. Mga pagsulay lang na sila. Because one day, moabot ang panahon, kay dili ka pwedeng dadon sa Ginoo sa usa ka promotion nga dili kayang i-handle sa imong character. Palakpakan na to itong buhi nga Dios. Hallelujah. Amen. Si Joseph gihulog sa balon.
napabay Ginoo diha, gibaligya, napabay Ginoo diha, gipasanginlan, napabay Ginoo diha, gipriso, napabay Ginoo diha. Ang Biblia nagaingon, bisan pag naa siya sa prisuhan, nakita sa mga piniriso nga ang Dios nagauban kay Joseph. Bisan pag naa siya sa prisuhan, but pasabot manghigala nga si Joseph nag-maintain sa iyang righteousness, holiness, and testimony. Makita pa bang Ginoo sa imong life? Digi ka makitag Domingo. Makita pa bang Ginoo sa atong life? Si Joseph nakita ang Ginoo sa iyang life. Siguraduha nga makita ang Ginoo sa imong life. Labi na sa panahon may mga tao nga imong gikasiluan. May mga tao nga imong gikalainan, di na ko musimba. Wa ako ganahin ni pastor, wa ako ganahin ni sister, ako rin bantayan. Mga chismosang mga tao diha. You have to choose to forgive. Ang uban sa to ang higala, nagbitbit karug pain, nagbitbit og hurt. Halos di nataganahan mga lagad kay nasakit ka nini nga tao. Okay? Your future is bigger than your pain. Kung imong i-choose nga pasayloon kining mga tawhana, you are preparing yourself for a bigger, mga dagko pang butang nga ginandam sa Ginoo sa imo. Napatay basahon. Okay? Lastly, reader na magtapos, before God will trust you, He will test you. Gusto ba tang saligan sa Ginoo? Balik ko na ko, God loves anyone, but He never trusts anyone. Usa ka saligan sa Ginoo, sulayan ka usa. Okay? Luke chapter 16. Ang tao nga kasaligan sa gagmayng mga butang, kasaligan usab sa dagkong mga butang. Okay? Ug ang tao nga limbungan sa gagmayng mga butang, limbungan usab sa mga dagkong butang. Busa, conclusion. Take note ha, Ginoo ang nagsulti ani. Busa, dungan na nagbasa ang verse 12, ready begin. Busa, kung dili kamo kasaligan sa bahandi sa kalibutan nga dili inyo, kinsa man kaha ang mutugyan kaninyo sa tinuod gayud nga bahandi nga giandam na unta alang kaninyo. Walay sulugoon nga makaalagad og duha ka agalon. If you truly love God, if you truly love God, ang gingon ni Moses, love the Lord your God with all your heart, with all your mind, with all your soul. Unsa ingon ni Jesus, kinsa man unsa may pinakadako nga commandment? The same. Love the Lord your God with all your heart. Ang problem, bakakon ang atong heart. Abi nimo love na nimo ang Ginoo? Muna gingon, abi lang na nimo. Pero sulayan lang kag isa ka bugas sa imong agtang, di na ka musimba. Sulayan lang kag gamay dag-ong, di na ka musimba. Sulayan lang ka mangigalag way sudan, di na ka musimba. Do you truly love God? Every love must be tested.